Hi, welcome dito sa Instructor Guide. My name is Neil Yanto. Na pag-uusapan natin kung paano ba nag-work ang ating platform para sa mga mag-a-apply bilang isang instructor o gustong kumita sa pamagitan ng pag-create ng online course. Okay? So, mayroon tayong tatlong pag-uusapan dito sa video na ito. Una, pag-uusapan natin kung paano ka ba makakapagsimula dito sa ating platform. Pangalawa, paano mo ma-monetize ang iyong skills. At ang pangatlo, paano ka makakapag-build ng community gamit ang ating platform. Okay? So ngayon, sagutin natin ang tanong na mayroon bang mga requirements pag-a-apply dito sa ating platform o mayroon bang mga kailangan dokumento o papel sa pag-a-apply? Ang sagot po ay wala. Wala kang kailangang ihandang dokumento sa pag-a-apply. No? Ang pinaka-requirements lang namin ay basahin mo yung privacy policy at terms and condition agreement na makikita mo dito sa baba ng page na ito. Okay? Kailangan mong basahin ito para alam mo kung paano mo gagamitin ng maayos ang ating platform. Okay? Ngayon, ang Neil Yanto e-learning platform ay free to use. Ibig sabihin, malaya mo itong gamitin o malaya ka makapag-create ng online course. Pero once na mag-register ka gamit ang aming platform ay automatic na nag-a-agree ka sa aming privacy policy at terms and condition agreement. Ang tanong, para sa iyo ba yung platform na ito? Kung meron kang specific skills o sabihin natin na meron kang knowledge sa isang field na pwedeng makapag-benefit sa ibang tao o passion mo na magturo para sa iyo po o fit sa iyo ang platform na ito. Ngayon, paano ka ba makakapag-apply? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-register dito sa instructor page at once na ma-aprobahan ka na maging isang instructor, maaari ka nang makapagsimula mag-create ng sarili mong online course. Kung mayroon ka namang account dito, meron ka makikitang apply to become an instructor. I-click mo lang yan. Then, maghintay lang ng email namin kung ikaw ay approved bilang isang instructor. Make sure lang na para agad-agad na ma-aprobahan ang application mo, kailangan na tunay na pangalan at active email address dahil doon namin isasend ang email about sa status ng application mo. Sabihin natin, okay, na naaprubahan ka na. Paano ka makakapagsimula? So, ang gagawin mo lang ay mag-login sa account mo. Then, meron kang mga kailangan na usin para maging maganda yung experience mo dito sa ating platform. So, login lang tayo. So, ano-ano ba yung mga kailangan mong ayusin dito para maging maganda yung experience mo? Okay? Ang mga kailangan mong ayusin ay yung buong pangalan mo, yung avatar, yung signature. Kung ikaw ay magbibigay ng certificate, kailangan yung signature na yon, yung bio, at yung payment method. Lahat ng nabanggit ko, makikita mo yan dito sa settings. Okay? Ngayon, paano mo ma-monetize ang skills mo? Para ma-monetize mo ang skills mo at magawa mong kumita gamit ang platform na ito, ang gagawin natin ay magka-create tayo ng online course. Ang tanong, paano ba mag-publish ng online course? So, kung nandito ka sa account mo, meron ka makikitang button, click mo lang ito, add a new course, then mapupunta ka doon sa course builder natin. So, ngayon, magbibigay lang ako ng overview sa iyo kung ano ba yung mga nandito sa course builder natin. Basically, dito mo ilalagay yung course title at yung description ng course mo. So, dito na sa general settings, pwede ka maglagay ng maximum students pero isaset mo ito ng 0 kung gusto mo na walang limit ang mag-e-enroll sa online course mo. So, meron din tayong difficulty level kung para sa mga beginners ba o sa expert o para sa all level. Dito naman sa category, meron tayong iba't ibang category na magiging fit sa online course mo katulad ng business, business law, business strategy, e-commerce, entrepreneurship, okay? Design, 3D animation, dito, interior design, investment and trading, money management tools, taxes, health and fitness. So, maraming mga category ang available dito sa ating platform. So, dito naman sa course price, pwede mong i-offer ang course mo for free. Okay naman kung mas pipiliin mo na i-monetize ang online course mo. So, ipipiliin mo ito. Then, maglalagay ka ng price ng online course mo. Okay? So, dito sa course thumbnails, kailangan na nakaset ito ng 700 by 430 pixel. O, pwede kang gumamit ng Paint o Photoshop para sa pag-resize ng image. Kung naka-mobile ka naman, I highly recommend na gamitin mo yung Snapseed para dito. Meron tayong tutorial about Snapseed application
na makikita mo sa support website natin. Okay? So, dito sa course intro video, mayroon tayong 5 source na pagpipilian. Una, pwede ka mag-upload ng video dito sa ating website. No? Magkakaroon ka ng sarili mong media files at may pagkakataon ka mag-upload ng mga video at image na kailangan sa online course na gagawin mo. No? Pwede naman na external URL, no? YouTube, Vimeo, o kung mayroon kang ibang player katulad ng JW Player, o pwede mo ditong i-embed sa ating platform. So ngayon pag-usapan natin kung paano ka makakapag-create ng topic at lesson dito. Ang gagawin mo lang ay i-click itong add new topic, ilagay mo dito yung topic name at summary ng topic. For example, okay, lagay natin is business startup fundamentals. Then, testing. Kapag natapos mo na yan, click mo lang yung add topic. So, ngayon, mayroon ka nakikitang add lesson, quiz, import quiz, at assignment. Papakita ko ito sa iyo para ma-visualize mo ngayon kung paano ba nag-work ito. Naunahin na natin yung lesson. Click natin itong add lesson. Ito yung title. Okay? Sabihin natin ang title ng title ng lesson mo ay introduction. Okay? Then yung section naman na ito, once na maglagay ka ng video o future image, makikita mo itong section na ito sa baba ng image o dun sa video. Pero pwede ka din maglagay ng image dito. Click mo lang ng add media. Okay? Ay mag-upload ka. Andito yung library mo. Diyan lalabas yung mga na-upload mo. Okay? Then, sabihin natin, example tayo. Okay? Upload tayo. Meron na pala. Upload tayo nito. Insert. Okay? So parang gumagamit ka lang dito ng Microsoft Word, no? Ganun kadali, kapatid. Okay? So pwede natin i-resize, pull natin, center, o pwede ka rin dito maglagay ng link, media files, attachment, custom URL, okay? Update natin. Okay? Then pwede ka maglagay ng parang nagsusulat ka lang ng blog post. Ayun. So, pwede ka dito maglagay ng yan. So, pwede mong iset ito by heading 3. Then, yan. Paragraph. So, ganun lang kadali, kapatid. Okay? So, dito naman sa baba, pwede ka dito maglagay ng mag-upload ng feature image, at dito yung source video mo. Okay? Kung wala ka namang ilalagay na video, ang gagawin mo, i-click mo na itong select video source. Para hindi siya makita dun sa, para walang maglabas na player dun sa lesson, dun sa page, sa lesson page ng course mo. Okay? Kapag walang video, i-zero mo lang to. Yan. Alisin mo yan. Para hindi makita. Okay? So, para mas maging maganda yung page na gagawin mo. Kung meron naman, sabihin natin dito, then ilagay natin na 18 minutes and 12 seconds. Okay? So, pwede ka maglagay din ng attachment, mag-upload ng attachment once na sabihin natin na meron kang kailangan ibigay o freebies, okay? Pwede ka maglagay ng mga files na kailangan nung mga students na nag-enroll dun sa online course mo, katulad ng written modules, okay? Pwede mong i-upload dito. Okay, sabihin na natin na okay na itong lesson na ginawa mo, ang gagawin mo lang is update lesson lang natin. Okay? So, makikita mo yan dito. Ngayon naman subukan natin na gumawa ng quiz. Okay? Click lang natin itong add quiz. So, basically, ito lang yung title niya, din yung description. Sabihin natin, quiz. Okay? Testing. Then, save and next mo lang. Click mo lang to. So, ngayon, pwede ka mag-add dito ng ang question kung ilan yung gusto mo. Okay
o ilan ang kailangan dun sa quiz na gagawin mo. Okay? So, add ka lang dito. Example, add natin. So, meron tayong iba't ibang klase ng question katulad ng true or false, single choice, multiple choice, open-ended essay, fill in the blanks, at marami pang iba. No, para sa full tutorial about dito, makikita mo sa support website natin. So, subukan naman natin na gumawa ng assignment. No, click lang natin itong add assignment. So, dito, parang gumagawa ka lang dito ng Microsoft Word. No, katulad ng pinakita natin kanina. So, nandito na lahat kapatid. Pwede ka maglagay ng media files at pwede ka mag-add ng attachment, okay? No, time duration, pwede kang mag-set dito 1 week. Okay, dito 1 week, ilang hours. Pwede ka maglagay dito ng total points, maximum points student can score, no? Maximum pass points, okay? Ilan ba yung file na i-upload ng students mo dito? Pwedeng 2, pwedeng 3, depende sa kailangan ng assignment mo, okay? Maximum files size limit, okay? 2 MB lang ba? Okay? Ano ba yung file na ilalagay ng students mo? Yun yung tanong. No, kapag sabihin natin na mga katulad ng Microsoft Word lang na file, mga ganun, pwede ng 2 MB. Pero sabihin natin na image, pwede mong ilagay dito is 50 MB. Okay? O to 100 MB. Depende sa file size ng image na yon. Then, sabihin natin na video, ay pwede mong ilagay dito ng 100 MB. Depende dun sa gagawin o dun sa type ng file na i-upload nila dito sa assignment na ginawa mo. Okay? Kapag tapos na yan, i-update mo lang tong assignment na to. So, ganun lang kadali kapatid na gumawa ng lesson, ng quiz, ng assignment. So, about dito sa full tutorial nito, pwede mong panoorin dun sa support website ng nilianto.com. Okay? So, ngayon naman, dito sa instructors, no, pwede kang makipag-collaborate, no, sa ibang instructor na nandito sa platform natin. So, kung meron ka mga kausap na ibang instructor, no, pwede kang makipag-collaborate, no, para mas maganda yung online course na gagawin ninyo. Okay? So, additional information tayo about dito sa online course na gagawin mo. So, dito, ilalagay mo yung total course duration. Like, for example, ang pinaka-total course duration ay 23 hours. Okay? 23 hours, 15 minutes, and 9 seconds. So, dito naman, ano ba yung pwedeng matutunan na mga mag-e-enroll sa course mo? Kung mayroon kang requirements bago sila makapag-enroll, okay? Kailangan ba nila ng basic knowledge about business kung nasa business yung topic mo, o walang requirements kung para sa mga beginner ang online course na ginawa mo. So, itong targeted audience, kahit hindi mo na ilagay ito dahil hindi ito kasama sa single course page natin. Okay? So, pero pwede mong i-request na ilagay itong targeted audience, no? Ang gagawin mo lang ay pumunta ka sa support section o support website, then mag-chat ka sa amin o mag-email, no, para mailagay namin ito sa single course page. Okay? Mga material na included sa online course mo, katulad ng ilang assignment ba mayroon ng online course mo, ilang quiz, ilang oras ba nilang mapapanood yung video, o available ba ito sa mobile o sa TV. Okay, mga ganun kapatid. Okay? Dito naman sa announcement, hindi rin ito kasama sa single course page. So, kung gusto mong idagdag ito, kung mayroon kang gagawin mga announcements sa online course mo, mag-chat ka lang o mag-email sa support section para maidagdag namin ito sa single course page. No? Pwede mong i-request ito kapatid. Okay? Ngayon, pwede mong i-public yung course na gagawin mo. Click mo lang itong make this public. No? Hindi na kailangan ng enrollment ng mga magiging students ng course mo. So, automatic mapapanood na nila yung online course. Pero kung gusto mong mag-enroll yung mga students dun sa online course mo para ma-follow up sila once na magkaroon ka ulit another course na gagawin, no, wag mo itong i-click. Okay? So, dito, I highly recommend na wag mong i-disable yung Q&A, no, para mayroong pagkakataon yung mga students o yung mga taong mag-e-enroll sa online course mo
na magtanong about sa course na ginawa mo o about dun sa mga topic na tinalakay mo. Okay? Pwede mo ring i-disable yung certificate kung hindi ka mag-offer ng certificate about sa course mo. Okay? Next, course attachment. Kung may mga document kang ipapadownload o meron kang mga free ebook na ibibigay sa mga visitors ng course mo. So last, itong course prerequisite. No? Dito naman, kung mayroon ka na-publish na online course, pwede mong i-set up na bago sila makapag-enroll sa next course mo ay kailangan na natapos nilang panoorin ng specific course na ginawa mo. Then once na natapos mo na ito, no, pwede ka nang makapag-publish. No? Click mo lang tong publish course. So, ganun lang kadali kapatid na mag-publish ng online course dito sa Neil Llanto e-learning platform. Kung gusto mo pang matuto about dito sa mga feature ng instructor account, maaari lamang na pumunta sa support website, then hanapin mo yung topic na kailangan mo o makakatulong sa'yo. Or kung gusto mong matuto about sa step-by-step kung paano ka makakapag-create ng online course, na mag-enroll lamang sa course na ginawa namin na How to Start a Zero Investment and Hassle-Free Digital Business. So, ito yung mga step-by-step kung paano ka makakapag-create ng online course, kapatid, sa pamamagitan ng ating platform, okay? So, dito na nagtatapos ang topic natin. Kung mayroon kang mga katanungan, i-comment mo lamang sa baba ng video na to para masagot ko ng mas mabuti. By the way, I'm Neil Llanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!